of us tonight. Hallelujah. And feel for the presence. Yes, O Lord, hallelujah. We come to praise you, God. We come to praise you. We come to worship you, God. Lord, we come to love you, Lord, in the name of Jesus. Let your presence, O God, be with us tonight in the name of Jesus. Lord, O God, we worship you. We glorify your holy name, O God. Everlasting Father, be with us. Let your presence come down in the name of Jesus. Let this arena, O God, blessed, O God, in the name of Jesus. Bless, O God. Hallelujah. We worship you. We glorify your holy name. We praise you, O God. At tunay na Ama at walang Diyos ay pupurihin at sasambahin in the name of Jesus. Maraming salamat, O God, sa gabing ito, God. At tunay nga, dinala mo kami dito, God. Saving time, O God, in the name of Jesus. Ano man Panginoong karumihan, kasalanan, na
siyang hadlang upang hindi namin maranasan na yung pasensya. Lord of God, have mercy upon us, forgive us, O God, in the name of Jesus, and cleanse us, O Lord, by your precious blood, in the mighty name of Jesus. Sa Panginoon, sinapansabi sa Panginoon, ang segment, Panginoon, ng service na ito, O God, pupuri sa iyong pangalan, O God, kung dakilang, sa iyong dakilang pangalan, O God, itaas namin ang bawat segment, O God, in the name of Jesus, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa bawat sa amin, in the mighty name of Jesus. Lord of God, sanctify, O God, hallelujah, O God, the communion, O God, Lord God, as we partake, O God, in the name of Jesus, partake your blood, your body that's broken because of our sins, O God. Lord God, there will be deliverance, O God, as every one of us is partake, O God, there will be deliverance, O God, there is prosperity, O God, yes, O Lord, O God, this is forgiveness, there will be healing, in the name of Jesus, especially your word, O God, yes, O God, bless us your word, O God, in the name of Jesus, Lord God, Panginoon, empower our pastora, O God, as she deliver your word tonight, O God, in the name of Jesus, na bawat usahan, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng kaligtasan, kagalingan, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, sa lahat ng gagawin mo sa gabi nito, in the name of Jesus. Sinasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa isang linggo, O God, na kami niligtas, O God, iningatan, Panginoon, hindi mo kami pinagkulang, in the mighty name of Jesus. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, tunay na hindi mo kami pinapabayaan, O God. In the name of Jesus, you are faithful, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, sa iyong bansa Israel, salamat Ama, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, na kung saan kinalaga mo, Panginoon, upang magpuri sa iyo, sumamba, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat, O God, ipagkal mo na, Panginoon, pagkakaisa sa kapayapaan sa lahat ng mga bansa, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, manguna ka sa lahat ng mga presidente, O God, in the name of Jesus. Gawin mong alay, Panginoon, ng Israel, ang lahat ng mga presidente, O God, in the mighty name of Jesus, na hindi lang, Panginoon, si Donald Trump, President Trump, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, na maging nagkilang alay, Panginoon, ng Israel, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, sa gagawin mo sa lahat ng mga nasyon, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, in the name of Jesus. Panginoon, tinatawag natin, Panginoon, ang aming nalalapit na anniversary, O God. Manguna ka, Panginoon, sa anniversary ito, God. Tunay nga ang celebration na ito. Pagdiriwang na ito, Panginoon, ay para sa iyo, God, in the name of Jesus. Lord, ito, Panginoon ko, Panginoon, na makapagdala kami ng mga kaluluwa sa iyong panan, O God, sa araw na yan, O God, in the name of Jesus. Lord, ihanda mo nga ang puso na bawat sa amin, ang bawat ministry, O God, na magampanan namin ang aming tungkulin, O God, sa araw na yan, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, as we serve your people, we are serving you, O Lord, in the mighty name of Jesus. Tunay nga, nandito kami upang sambahin ka, purihin, Panginoon, itaas ang iyong dakilang pangalan sa araw na yon, ang anniversary, Panginoon, 20th anniversary na iyong katapatan, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, na tunay nga, Ama, na sa araw na yon, Panginoon, hallelujah, O Lord God, magdaragdag ka ng mga kaluluwa, Panginoon, na siyang maliligtas, magdadala sa iyong paanan, O God, lalo na yung mga tinalagang mga anak mo dito, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, O God, lalo na pinili mong bansa, pinili mong mga tao, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan at sa araw na yun, God, in the name of Jesus. Lord, O God, maraming salamat, O God, sa lahat ng gagawin mo, sa gawin ito, O God, in the name of Jesus. Anoint your word, O God, in the name of Jesus. Empower our pastor, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God. Tunay nga walang sapat ng salita o aking kay aming pasalamatan. Lord, thank you in advance for everything, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, O God, we give you praise, we give you glory. Everlasting Father, we bless your holy name. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen, amen, hallelujah. Are we ready to lift the name of Jesus, the King, who reigns forevermore? Amen. Jesus, the Lamb of God. Hallelujah. We bless your holy name, Lord. Hallelujah. Sing to the King who is coming to reign. Glory to Jesus, and ever day. Salvation shall live by your great joy.
all glory to our God. Let us lift our voice unto the Lord and let us worship Him and thank Him for the blood of Jesus. Pasalamatan po natin ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pasalamatan namin po ang ating Panginoon na tunay na ang inaalay niya ang kanyang buhay. At ang kanyang dugo ay naging isang pagpapala po sa atin upang tayo po ay maligtas at lilid po tayo sa ating mga kasalanan. So, pasalamatan po natin. He is our mighty to save. He is our Savior. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Everyone needs compassion. Love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. The kindness of a Savior. The hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fears have been yours. Heal my life again. I give my life to follow everything I believe in. And now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation.
manatili po tayong makatayo, nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po muna ito sa Tagalog, sa Pahayag 12:11. Ang salita ng Diyos ay sasabi, "At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan." In English, in Revelation 12:11, it says, "They triumphed over him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, they did not love their lives so much as to shrink from the death." Salamat sa salita ng Diyos. Hallelujah. Somebody shout a victorious hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin sa gabi nito. We give you all the praise. Lord, keep your name. Nararapat ka, Panginoon, purihin parangalan dahil napakabuti mong Diyos, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, na tunay na ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. May all because of you. And we are here, Lord, in this place. We want to give you all the glory and we lift your name, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I give your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Lord, you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, ang gagawin mo gagawin sa iyong kaligtasan. Ibuksan mo yung mga labi at taas mo ang pangalan ni Jesus sa aking Amen. Hallelujah. Sa iyong buhay. Open your mouth. Hallelujah, Lord. Happy your
save us, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, because the greatest, Panginoon, God, gift that you have given to us, yung kaligtasan namin, Panginoon. We don't deserve it, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, hindi kami, Panginoon, karapat dapat, Panginoon. But Lord, by your mercy and your grace, Panginoon, you save us and you died for us. We are here. We are coming back to you, Panginoon, to give you all the praise, to give you all the glory. And to thank you, Lord, for all what you have done to us. At sa mga gagawin mo pa, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. In the name of Jesus, na sa gabi kong ito, Ama. Lord, ang panalangin namin, Panginoon, Ama, ikatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bisitahin mo kami, Ama. Lord, open our ears, our eyes, our hearts, to hear your voice, Lord, na maranasan namin ang kapangyarihan sa gabi ito, Panginoon, Ama. In the name of Jesus, ipagkalong mo nga, Panginoon, Ama, ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na ang salita mo nga, Panginoon, Ama, ay buhay at makapangyarihan. Na tunay nga, Ama, as we receive your word tonight, Father God, whatever circumstances, whatever situation we have, Lord, naniniwala kami, Panginoon, Ama, ay ibabaguhin mo, Panginoon, Ama, ay mararanasan namin ang presensya mo sa gabi ito, in the name of Jesus. So, Lord, we welcome you, King of Kings, and Lord of Lords, sa aming puso, sa aming buhay, sa aming kalaganan. Inaanyayan ka namin na maghari ka, Panginoon, sa bawat mga puso, sa bawat buhay namin, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, Ama, ang bawat mga puso namin, ang mga buhay namin, Ama. Ang buhay nito, Ama, ay Lord, kalugod-lugod, Panginoon, para, Panginoon, sa iyo sa gabi nito, Ama, in Jesus' name. Holy Spirit of the living God, you are welcome. Speak your word. Speak with your word na sa gabi nito, ang bones mo, ang mahilig nila, ang bones mo, Panginoon, na you may increase and I must increase in the name of Jesus. So, we thank you and we give all the glory in Jesus' name. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. So, ang ating pong misal po ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin, it is covered in the blood of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, ang isa po sa pinakamakapangyarihan sandata ng isang mananampalataya laban po sa Diablo. Ano po ang isa sa pinakamakapangyarihan sandata? The blood of Jesus. Na sa gabi pong ito, magkaroon po tayo ng kapahayagan. Dahil ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito yung makapangyarihan. Makapangyarihan laban sa Diablo at sa puwersa ng kasamaan ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo. So there is a power in the blood of Jesus. Kaya alam po natin, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo, ito lamang po ang lunas. Anumang uri ng karumihan, anumang uri ng kasamaan, na karamdaman ng kaluluwa, ang banal na dugo lamang, ang kapangyarihan ng banal na dugo, ang siya lamang lunas sa bawat isa po sa atin. Amen? So, kung titignan po natin, ang mga doctors po, kapag tayo po ay nagpa-check up sa kanila, kapag nagpa-check up ka, di po ba, ang gamot po sa kidney, di ba naman ang gamot sa liver, gano'n. Iba ang gamot, iba yung gamot sa headache, iba yung gamot. Magkakaiba po, di po ba? Hallelujah! At ngunit po, subalit po ang dugo ng ating Panginoong Kristo. Na ito po ay, nandoon na po yung contents everything. Nandoon po na lahat. Amen. Nandoon po na ang lahat. Ano mang pong uri ng sakit, ano mang mula sa simpleng karamdaman o malaking karamdaman, ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus Kristo, it contains everything. Mapapagaling po niya ang lahat. Amen. And there is a mystery of the blood of Jesus. Hallelujah. There is a power in the blood of Jesus because Jesus Christ, our great physician. Siya ang ating manggagamot, dakilang manggagamot. Because He is the only one who His blood can fight and treat all our diseases. Ano mang pong karamdaman na known o unknown, o hindi po, ano bang po ang karamdaman na hindi pa natutuklasan ng tao, it is only the blood of Jesus ang siya lang may kapangyarihan upang
magpagaling sa anumang uri po ng karamdaman. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At hindi lang po yun. Kung babasahin po natin sa 1 Peter 2:24, bukod po sa pagpapagaling ni Jesus sa lahat ng klase ng karamdaman at sakit, basahin po natin. Bibilisan ko po. 1, 2, 3. Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagpapagaling natin sa mga kasalanan ng mga buhay dahil sa kaluwiran, dahil sa kanyang mga sugat Amen. Amen. Sabi po niya dito, ipinapakilap tayo po dito, kinuha niya ang ating mga kasalanan upang tayo po ay mapatawad at mapagaling. In Exodus 12 verse 13, that ito ang banal na dugo po ng ating Panginoon Kristo ay naghahatid po ng proteksyon mula sa anumang uri ng kasamaan. Anumang uri ng kasamaan, ang banal na dugo ng ating Panginoon Kristo ay nagdadala po ng proteksyon. Naghahatid po ng proteksyon. Basahin po natin sa Exodus 12:13. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Okay, tayo lahat po. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay o at pagka nakikita ang dugo na nalampasan ko sa iyo sa pagkakalos kasanay sa pagkamatay sa isang pananagin sa iyo. Amen. Ito po ay pangako niya sa mga Israelite na ililigtas niya sila. Lalampasan niya ang mga bahay ng mga Israelite mula sa salot sa pamamagitan po ng dugo na basta't nakita yung marka ng dugo sa kanilang mga hamba ng pinto dahil ang dugo ay nagsisilbing tanda ng pananampalataya at pagsunod nila. So alam po natin that God delivered Israel Amen. from the spirit of death. Amen. So ang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo ay ito po ay maaaring magligtas po sa atin sa anumang any accidents po, anumang po yung panangga o anuman yung mga uri na ginagawa ng diablo ng Satanas sa atin. Ito po ay maaaring magligtas po sa atin sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ito po ay isang makapangyarihan. The blood of Jesus is very powerful sa lahat po ng mga mangkukulang o yung mga okos o yung mga lahat po ng humahawak ng masasamang kapangyarihan. Lahat po ng humahawak ng masasamang kapangyarihan. Ang banal na dugo ng ating Panginoon Kristo ay makapangyarihan. Amen. Amen. Sa gabi po ito na magkaroon po tayo ng kapayagan. At alam natin kung ano po yung napaka-makapangyarihan sandata natin bilang mananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. In 1 John chapter 1 verse 7. Basahin po natin. 1 John 1 verse 7. Ngunit kung tayo nagsisila sa wala, nagaya nila sa wala, ay may kasama sa atin, ay tayo Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So sinasabi po dito, sa tumuri kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, gaya ng nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Amen. Praise God. Nililinis po tayo. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo ay naglilinis sa ating buhay po. May kapangyarihan. Amen. Ano mang kulang sa katawan po natin o buhay natin, ang kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoon ay siya ang nagbibigay. Amen. So sa gabi po ito, that we are going to understand the victory. Kailangan po natin maintindihan that Christ has given to us as a believer. That Jesus Christ shed His blood to the Calvary for you and me. Amen. Amen. So number one po, na maintindihan natin na tunay nga ang kapangyarihan ng Panginoon ng banal na dugo ay isang makapangyarihan na ipinagkaloob po sa ating mananampalataya. Kailangan po maintindihan natin. And number one po, the devil can tear you apart when your life is covered in the blood of Jesus. The devil can tear you apart. Yeah. When your life is
covered in the blood of Jesus. Amen. Sa Tagalog po, hindi ka kayang wasakin ng diablo kapag ang iyong buhay ay nababalutan ka ng dugo ni Jesus Cristo. Amen. Kaya pag tayo po ay nababalutan ng banal na dugo, kahit anong gawin po niya, hindi niya po tayo kayang wasakin. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 1 Peter 5 verse 8. Ito po sinasabi po na hindi tayo kayang wasakin ng diablo kapag po tayo ay covered ng kapangyarihan banal ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, basahin po natin. Kayo'y maging mapapagigil, kayo'y maging mapagulan, ang inyong kalaban na diablo, malagay din ang pagkakala, gumagala, mahanap ng masasila niya. Amen. Ito po ang leon. Sino po ito? The devil. Ano po ang kanyang umuungaw daw siya? Ano yung hinahanap niya? Naghahanap lagi siya ng masisira. Naghahanap lagi siya ng mabibiktima. Naghahanap lagi siya ng kanyang malalapa. So ito po ang ginagawa po ni Satanas. So alam po natin kung anong ministry niya. Nais niyang wasakin. Alam po po, nais niyang wasakin ang puso po ng tao, ang puso po natin. Nagdadala po siya ng sitwasyon. Sa isang sitwasyon po na nagkakaroon po tayo ng takot, ng pagtatanong sa ating Panginoon at nawawalan po tayo ng katimuan. Nandoon po yung nauuwi po tayo sa paggawa ng maling desisyon. Amen? Na in the end, yung mga maling desisyon po natin, ito po ay pinagsisisihan po natin. Dahil tunay nga si Satanas ay nais niyang wasakin ang buhay po natin, ang tahanan, ang pagsasama, ang negosyo, lahat po ng bawat aspekto po ng ating buhay gusto ng kaaway po na wasakin po tayo. Amen. In Daniel, kung titignan po natin si Daniel, napakaganda pong example po si Daniel. Daniel 6 verse 10. Nalang ko po na, alam niyo po na si Daniel po ay, saan po siya tinapon? Ng kaaway? Ng leon. Tinapon po siya sa Yung hands of lion. So anong ginawa ng Panginoon? Ng anghel. Pinatikom ng anghel ng ating Panginoon ang bibig ng lion. Amen. Praise God. So, makikita po natin, there is a special protection from the Old Covenant under the Old Testament. Under the Old Covenant, before Jesus Christ was shed in His blood. Amen. Amen. Yung protection po sa Old Covenant, sa Old Testament, very special po. Hindi pa po namamatay po ang ating Panginoon because this is the Old Covenant. Amen. Praise God. So, sabi po niya sa Hebrew verse 8 verse 6. Hebrew 8 verse 6. Nandito po, basahin po natin. At kayo'y kinatangga ang misteryo na lalong marangal, paliwanag sa iyamang at sa kapamigas sa isang pagkakalang ng magaling na nagdadala ng buti pangako. Amen. So, napakaliwanag po na sabi po dito na ngunit ang paglilingkod ay pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila. Ito po ay higit makapangyarihan. Ipinapakita po dito na ang ating Panginoong Jesus ay may mas taas na matagumpay kaysa sa sistema ng lumang tipan, in Old Covenant. Na alam po natin, in Old Testament, alam po natin na ang mga pari po, anong ginagawa nila? Sila ay naglilingkod. At sila po ay pag sila po lumalapit, sila po ay nag-aalay ng sacrifice ng dugo ng hayop. Ito'y paulit-ulit na inaalay nila. At ito lang po ay isang pansamantala para takpan yung nakatakip yung kasalanan. Amen. Ngunit, sino yung higit na dakila? Na namatay po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na nag-alay ng kanyang katawan at ang kanyang dugo ay umagos para sa atin. Amen. Hindi siya nag-alay ng isang dugo ng hayop, kundi isang sarili niya mismo. Amen. Na banal, isang perpekto, sapat, at hindi kailangan pang ulitin kailanman.
Ito ang ating Panginoong Jesus Cristo. Amen? So, kung titignan po natin, ang uri na proteksyon na nag-protect po, na dumating kay Daniel sa lumang tipan, that God has protected Daniel in the Old Testament. Makikita po natin na ito po ay isang special protection ng ating Panginoon before, bago pa ibuhos ng Panginoon ang kanyang dugo. Amen? So, pinapunawa po sa atin sa Hebrew 8:6 na ang mananampalataya ngayon ay may mas mabuting tipan ng protection. There is a more powerful protection sa anumang mayroon. Dahil tayo po ay nakikibahagi sa bagong tipan, the New Covenant. Ipinapakilala po dito sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay may mas makapangyarihang proteksyon po sa bawat isa po sa atin. Amen. Amen. So, kung tayo po ay covered ng kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus Cristo, wala pong kakayahan ang diablo na wasakin po ang buhay po natin. Amen. Hallelujah. Wala po siyang kakayahan. In contrary po, tayo po ang may kapangyarihan at tayo po ang magwawasak ng kanyang kaharian. Hindi po si Satanas ang wawasakin tayo, kundi pinagkaloob sa atin ang kapangyarihan through the blood of Jesus para po wasakin po natin ang kaharian ng diablo. Amen. Jeremiah 1 verse 11. Ilang minuto ako, kapatid? 11. Basahin po natin. Bukod dito ay sabi sa akin sa Panginoon na nasasabi, Jeremiah, sa nakikita mo, aking sinabi, ako'y nakakita ng isang tungkol na Amen. So dito po, ito po yung vision po ng ating Diyos na ang ating Panginoon ay laging handang nagbabantay po sa atin. Na siya po ay tapat na tumutupad po sa anumang kanyang mga salita sa bawat isa po sa atin. Sinasabi po dito kung paano daw ang puno ng almendra ang unang namumulaklak at tagsibol. Sinasabi po dito, ganon din daw kabilis at katyat na gagawin ng Panginoon ang kanyang mga sinabi. Lahat po ng salita ng ating Panginoon ay ito po ay kanyang tutuparin. Amen. Praise God. So, it means po na kapag tayo po ay natatakpan ng dugo ng Jesus, hindi po tayo wawasakin ng diablo o kayang wasakin na sirain ng diablo. Pagkus po tayo po ay nakatakdang sumira po sa kanyang kaharian. Amen. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pinagkalooban po tayo ng kapangyarihan ng ating Diyos. Through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, God given us a power na gibain, wasakin, anumang plano, agenda o kaharian ng Satanas. So anumang uri, plano, agenda ng Satanas ay pinagkalooban po tayo ng kapangyarihan. Amen. Para sirain ito at para wasakin ito sa kapangyarihan po ng muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kung maintindihan po natin ito, kung magkakaroon po tayo ng kapahayagan, ay tunay nga hindi tayo matatakot kaysa diablo. Amen. Hallelujah. Sabi po niya sa Psalms 91 verse 13, na sinasabi po dito na sabi po niya sa ibang translation, tatapakan mo. Sabi po niya dito, sabi po niya dito, iyong tatapakan at mababagsik. Di ka maano sa mga sentient leon at mababangis. Hindi po ito literal. Napupunta po tayo sa zoo na aapakan natin ang mga leon. Na ang ibig po sabihin dito na ang Diyos ay bibigyan tayo ng kalakasan laban sa diablo na parang leon o maatungal at gustong pumatay sa atin. So bibigyan po tayo ng kapangyarihan. Amen. Praise God. Dahil alam po natin na ang diablo ay isang kakilakilabot na leon. Ngunit tayo ay may dakilang leon. Sino po yung dakilang leon po natin?
Amen. Na nakikipaglaban para sa atin. Hallelujah. Si Satanas po ay siya po yung leon na umaatungan. But there is a greater lion. And who is this? It is Jesus. Sabi po niya sa Revelation chapter 5 verse 5 na sinasabi po dito na ang ating tagapagligtas ay nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin. At ang leon ay mula sa lepi ni Judah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. And number 2 po. Pangalawa po. The devil can put an evil mark on you when you are covered in the blood of Jesus. The devil can put an evil mark on you when you are covered in the blood of Jesus. Sa Tagalog po, hindi ka o walang puwang ang marka ng diablo sa iyo dahil nababalot ka ng dugo ni Jesus. Hallelujah. So alam po natin kung ano yung yung isa sa gawain ng diablo. Ano po yung isa ng gawain ng diablo? Naglalagay po siya ng marka sa mga tao. Yung bang inaalis po niya yung identity mo. Marami siyang ibubulong sa iyo. Marami siyang sasabihin sa iyo. Na marami siyang kasinungalingan na gagawin po sa atin. Sasabihin niya, hindi mo kaya yan. Sabi niya, na sasabihin niya sa iyo na, huwag ka na mag-church. Yan, natutulog ka naman, Ate Lucy. Natutulog ka na, doon ka na lang sa bahay. Mas mabuti pa doon. Tahimik. Yun, ang mga Amen. Yun ang mga bulong ng kahoy. Sasabihin pa niya na sasabihin niya na yung bang palagi kang failure, lagi ka nagkakasala. Yung bang hindi ka karapat-dapat na manalangin. Yung maraming bulong ang kaaway. So as a believer, yung identity mo, yung identity po natin, it's not defined for your past mistake or rejection in this world. Yung mga bulong na yan, it is the lies of Satan. Pero kapag alam mo pa ang totoong identity mo kay Kristo, ang marka ng kaaway gaya ng failure or rejection ay nawawala ng bisa. Amen. Hindi ka pwedeng diktahan ng mundo ito dahil alam mong ikaw ay anak ng hari. Pinatawad ka niya at ligtas at lubos na minahal. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are spiritually secure and you are fully accepted in love. Amen. And you are completely forgiven. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And we are more than conquerors. Amen. We are God's masterpiece. And we are ambassadors for Christ. Kailangan malaman mo ang identity mo. Dahil hindi po nakasabasi po sa sinasabi po ni Satanas o sa sinasabi ng mundo ito. Amen. Amen. Kaya kapag binulungan ka niya, sasabihin mo, I am more than conquerors. Sabi mo gano'n. Kailangan isabihin mo. Amen. I am God's masterpiece. Sabi mo. Kapag binubulong niya, naku, sabi niya, lagi kang ganyan, nakakaya ka na, palagi ka na lang ganyan, nagkakasala, lagi ka na lang. Sabi mo, you are completely forgiven. You have to know your identity. Napakahalaga po yun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 10 minutes na lang daw po ako. Bibilisan ko. And number 3 po. Sabi po dito, that no matter how hard the devil tries to destroy of any part of your body, the blood of Jesus can change or improve the appearance of your body. Sa Tagalog po, gaano man daw kahirap subukan ng diablo na sirain ang anyo o anumang bahagi ng iyong katawan. Yun po ang trabaho niya, di po sinisira niya po ang katawan po na anumang bagay sa iyo. Ang dugo ni Jesus Cristo ay maaaring magbago o magpaganda sa iyong anyo. So, minsan po, dahil sa ating kamangmangan, dahil po sa ating kapabayaan, dahil sa ating kasalanan, na nabubuksan po natin ang pinto ni Satanas sa bawat buhay po natin. Hallelujah! Yung bang dahil po sa ating kasalanan, kapabayaan, na nabubuksan natin po ang pinto para makapasok ang diablo sa ating buhay, sa ating anak, sa ating negosyo, sa ating marriage. Amen. So, sa
in times that it happens like this, ano pong gagawin natin? Manumbalik po tayo sa ating Panginoong Jesus Kristo. Dahil tunay nga, kailangan natin ang buhay ni Kristo na kumilos sa bawat aspekto po ng ating buhay. Amen? Upang magdala ng malaking pagbabago po sa atin. So, kailangan natin po ang ating Panginoong Jesus Kristo. Kundi tayo po ay lumapit, manumbalik po sa ating Panginoong Jesus Kristo. Kung gusto po natin mabago po ang ating buhay. Dahil po sa gawa po ng ating kasalanan, sa gawa po ng ating mga sa gawa po ng ating mga kasalanan, kapabayaan, kamangmangan. Hindi natin namamalayan, pinubuksan po natin ang pinto para kay Satanas upang siya ay pumasok sa buhay po natin, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating finances. Amen. So, when it's time like this, kailangan po manumbalik po tayo sa ating Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Sabi po niya sa Leviticus 17 verse 11. Sabi po dito, basahin po natin, sapagkat ang buhay, Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman na nasa dugo ko, at aking ibinigay sa inyo sa bawat laman upang tubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang sinusubo sa buhay. Amen. So sinasabi po dito na ang buhay ng isang nilalang ay nasa dugo. Ibig sabihin ito, ang buhay ni Kristo ay nasa dugo ni Jesus. Amen. Na kapag iniinom mo ang dugo ni Jesus sa panahon ng komunyon, ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa iyo. Amen. Kagaya po sa gabi po ito. Hallelujah. At habang dumadaloy sa iyo ang buhay ni Kristo, lubusan itong binabago ang anyo. Ano man yung sa mga cells po natin, yung mga organs po natin, at ano pa, yung mga tissue natin, habang iniinom po natin yung banal na dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo, ito binabago po niya. Dahil ito po, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus Kristo ay dumadaloy po sa bawat isa po sa atin as we drink the blood of Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. And number 4, dahil wala na pa akong time. The devil cannot terminate your destiny when you are covered with the blood of Jesus. Now, kapag tayo po ay covered ng the blood of Jesus, ay tunay nga na hindi niya kayang wakasin yung ating kinabukasan. Amen. Wala siyang kapangyarihan wasakin yung ating kinabukasan. Amen. Praise God. Hallelujah. In Jeremiah chapter 1 verse 4, sabi po dito, sabi mo sa aking kapatid ko, ilang minuto pa. Basahin po natin, Jeremiah chapter 1 verse 4. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin kaya sasabi. Amen. And verse 5 pala. Sabi po niya dito, Bago kita naliwan sa tiyan at kinalala kita, mapatawag ka sa bahay-bahay pinangalagay lagi ng Panginoon. Kita presenta sa mga bansa. Amen. So when you are covered with the blood of Jesus, hindi niya po mawawasak ang iyong destiny, ang iyong kinabukasan. Amen. So alam po natin in Matthew 2 verse 3, ang ating Panginoong Jesus, ano po yung ginawa ng kaaway? Na gusto yung patayin ng kaaway, ng diablo, ang ating Panginoong Jesus Kristo nung siya ay baby pa. Gusto po niyang i-terminate ang destiny ng ating Panginoong Jesus Kristo. Amen. At ganoon din po sa atin. Gusto yun po yung trabaho ni Satanas. Gusto po niya na wasakin po ang ating kalibukasan. Dahil tunay nga katulad po ni Jeremiah na tayo po pinili ng ating Panginoon upang maging propeta sa lahat ng bansa. At tayo po ay pinili po tayo ng ating Panginoon para maging propeta. Amen. Hallelujah. At ganun na lamang po ang ginagawa ng kaaway upang wasakin po ang ating destiny. But hindi po tayo mawawasak because we
are covered by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Hallelujah. There is a power in the blood of Jesus. As tonight, as we partake the Holy Communion, as you receive this message, ay nagkaroon kayo ng kapayagan na the Holy Communion is not ordinary meal. Ito po ay makapangyarihan. Kaya magkaroon po tayo ng as we partake the Holy Communion tonight, let's us examine ourselves. Examinin po natin ating mga sarili. Examinin po natin ating mga sarili sa gabi po ito. Pero tunay na, we are a sinner. Tayo po ay makasalanan. So, examinin po natin ang ating mga sarili at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus Kristo. Let us ask God as we partake the Holy Communion. Hallelujah. Let us ask God. Ask God to cleanse you. This is a Holy Communion. There is a power in Holy Communion. As we receive the Word of God, as we drink the blood, as we eat the bread, ay tunay nga ay may kapangyarihan ito para mabago ang ating buhay. Mabago po ang kalagayan po natin. Whatever in your body, if you want healing, if you want deliverance, if you want cleansing, kung gusto mo magtagumpay, there is a power in the Holy Communion. So let's ask God to ask and pray. Let's thank God for the Holy Communion. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nasa ating dalangin. So let's welcome Him. Kasama natin siya na magpapartake ng Holy Communion. So lift up your voice and thank Him and ask Him to come into your life and surrender your life to Him. Isuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Dahil suko ay natin sa Panginoon. Panginoon, namin po pamilya sa lahat. Lord, as we partake the Holy Communion tonight, Lord,
received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on that same night in which he was betrayed, took bread. And when he has given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Hallelujah. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin Jesus, tunay na ikaw ang tinapay ng buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord. Inaalala namin sa gabi ito kung paano nga, Lord, ikaw ay ang katawan mo, Panginoon, Ama. Ay ito po ay nasaktan upang magkaroon kami ng kagalingan. Lord, as we eat this bread, Lord, aming inaangkin at tinatanggap ang kagalingan sa bawat parte ng aming katawan, Lord. Amen. We receive the resurrection power Amen. of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's eat it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And when he has given thanks, he broke it. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Panginoon namin Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa dumaloy mong dugo na ito ay nagbigay sa amin ng paglilinis, ng kalinisan sa bawat sa amin. As we drink this cup of wine as your blood, Jesus, we receive, Lord, the complete healing Amen. in the name of Jesus. Amen. It's clearly the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord. I want you to pray at pasalamatan po natin ating Panginoon as you receive the blood of Jesus. Thank Him. Pray for Him. Thank Him in advance. Pasalamatan in advance for the healing, for the restoration, for the deliverance, for the forgiveness, for the victory, for the fruitfulness. And truly, as we partake the Holy Communion, that there is a power that can change your situation, can change your life, can change every part of your body. So thank Him in advance. Thank Him that truly there is a protection. Thank Him for the protection. Thank Him for the healing, for the salvation of your soul. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, namin mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, na Lord, na-receive namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng bawat mga salita mo. Na-receive namin sa gabi po ito ang kapangyarihan, Ama, the power of the Holy Communion. Lord, our prayers tonight, Lord, let it be permanent, Lord. In the name of Jesus. That your name will be glorified and your name will be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
tithes and offering. Ipanalangin po muna natin ang ating pastora. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat Panginoon sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, na ginamit mo ang iyong anak, Panginoon, para kami ay pagpalain po, Panginoon. Lord, salamat, Lord Diyos, at patuloy mo rin po siya, Panginoon, na kung paano mo kami pinagpala, ay pagpalain mo rin po siya, Ama, in the mighty name of Jesus. Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, na balutin ang iyong banal na dugo at puspusin ang iyong banal na espiritu, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At patuloy po siya, Panginoon, na magiging pagpapala, Panginoon, sa bawat kanyang pagbabahagi ng iyong mga salita. Idaloy mo ang lahat ng ito, Panginoon, sa kanyang buong sambahayan, in the mighty name of Jesus. Binabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po ayon po sa Ecclesiastes 11 verse 6, sa umaga inihahasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Amen. Ang bawat opportunity po na magbigay po ng ating tithes and offering ay yun nga, yung binhi na kung saan itinatanim po natin sa purpose po ng ating Panginoon. Yun po, yung tungkulin po natin bilang mananampalataya, tungkulin natin na maghasik o magtanim ng may kagalakan at syempre may pananampalataya po. At ang Diyos, siya lamang po yung nakakaalam kung aling binhi po ang kanyang palalaguin at magbubunga ng sagana. Pero isa lang po yung sigurado, no? Nasa tamang lupa po tayo nagtatanim. Amen. Yun po, yung hindi natin kailangan na i-mat, hindi natin kailangan na i-compute yung mga magiging kapalit po. Dahil, yun nga, yung sigurado pong ipagkakaloob po ito ng Panginoon sa tamang panahon, sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Amen. Yun, yung wag nating pigilin yung ating mga kamay. Ibig sabihin, yung wag po tayong maramot o wag tayong matakot na akala natin kabawasan po sa atin yung pagbibigay po ng ating tithes and offering. Yung sabi na we are covered by the blood of Jesus. Amen. Hindi po tayo maghihirap kung magbibigay po tayo ng ating tithes. Kaya kapag binigyan po tayo ng Diyos ng opportunity, at ito po yung opportunity, no? Maging excited po tayo. Kasi sabi niya nga na siya yung magbibigay ng tagumpay, ng pagpapala, no? Yun, yung sigurado po na nasa tamang ground po tayo. Amen. Kaya ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa oportunidad na ito, Panginoon, na inyong ipinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang kami iyong pagpalain, Panginoon. Lord, salamat sa bawat buhay po ng aking mga kapatid, Panginoon, sa bawat kamay, Panginoon, na nagbigay, Panginoon. Lord, patuloy mong pagkagamitin, Panginoon, ang bawat kaloob na ito, Panginoon, para, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng iyong kaharian, in the name of Jesus. Lord, iparanas mo, Panginoon, Panginoon, na itong pagbibigay namin sa gabing ito, ibilang mo, Panginoon, sa pagpapalain mo, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay din po ng aming kapatid, divine protection, Panginoon, sa kanya, Panginoon, sa paghawak ng mga ito, in the mighty name of Jesus. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Bless the Lord.
So we thank God. Next week po, with the grace of God, it's anniversary celebration. Sa inyo po, excited? Amen. Ang lahat po ng gagawin natin, it's not for men, it's for God. Amen. At sa ang Diyos po ang mapapuri sa lahat po ng gagawin natin. So, gusto ko po na kayo po ay sa panalangin po ay magkaisa po tayo in prayers. Napakahalaga po ng panalangin. Manalangin po tayo. Amen? At second po, we have a fasting. Napakahalaga po din na mag-fasting po tayo. So we can start the fasting on Wednesday. Wednesday till Saturday. Till Saturday. Amen. So it's only 4 days. 4 days. 4 days. Hindi po mahirap sa atin po yan. At mag-fasting po tayo in fast and prayer. 6 to 6. 6 to 6. Okay po kasi. 6 to 6. Okay, 6 to 6. 6 o'clock AM, hindi na po tayo kakain. Tubig, okay lang. Tubig. At until we will, ang tawag ito? Matatapos po tayo ng 5 p.m. Ay, ng 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. 6 in the morning, 6 in the 12 hours. Yan ang mga Trabaho. Oo. Para i-consider po din natin. Gising ng umaga para kumain pa ito. Kahit na nasa alas 10. Ay. Gising tayo na alas 6. Tapos, before 6. Before 6, hindi na tayo kakain. Gising ng 5:30. 5:30, kumain kayo. At 6 p.m. tayo mag-break. So I think, hindi po mahirap po yan sa grasya ng ating Panginoon. Amen! Napakahalaga po na mag-fasting po tayo. Napakaganda rin po sa ating health po. Amen. Pastor, dapat sa social media yun. Oh, yun. At kailangan po tayo mag-pray, mamanalangin po tayo sa mga committee po, food committee, mag-usap-usap kayo sa mga leaders niyo po, mga tampurin, at mga kuwan. Kailangan po natin ng prayers. Amen. At please, huwag po natin kalimutan mag-invite. Dahil ang goal po natin dito, yung mga kaluluwa, yung mga unbelievers, na invite po natin yung mga friends po natin, mag-invite po tayo ng mga unbelievers. Mag-invite din po tayo ng mga friends po natin, amen, sa ibang church. So, may mga pupunta po rito ng mga Pilipino from the other church in Tel Aviv. So, may mga by the grace of God, amen. And let's pray also for our Pastor Dixon. Siya po yung speaker po natin. Amen. So, ano po yung ating theme? Go up and possess your position. Amen. So, I believe that we have to go up and possess our position. Hallelujah. Praise the living Jesus. So, maaga po tayo ngayon dahil may practice po kami ng choir. So, sino po yung closing ate? Thank you, Lord. Lord, ang mga kapalagyan sa lahat ng alam po ni Jesus. Maraming salamat po ang lahat ng gabi ko. Sa muli ka nagkuhay ng sama-sama upang kami makinig ng inyong banal na salita. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa inyong anak na ginamit sa gabi ito, Lord God. Amen. Salamat po sa inyong banal na salita na aming narinig. Ito po'y dadalhin namin sa aming pang-araw-araw na Amen. Lord God. Pagpalain mo po ang aming pastoral lady na inyong ginamit, Lord God. Pagkalok po sa kanya ang kalakasan at kalusugan. Yes, Lord, Amen. Hanggang din po sa kanyang buong pamilya na. Hanggang din po sa aming pastoral lady. Salamat po sa lahat ng aming mga leader, sa aming mga kapatiran. Salamat po, Ama. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, balutin mo po kami ng inyong banal na dugo that no one can harm us, Lord God. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po sa aming kakainin sa gabi nito. Linisin mo po ito ng inyong banal na dugo. Isisibig lakas namin katawan kay isipan at spiritual soul po, Lord God. Maraming salamat po sa kamay na gumawa na po ng amang pagkain na ito. Pagpalain mo po siya, gabayan mo po siya, ingatan mo po siya sa araw-araw niyang paglabas ng bahay, samahan mo po siya. Salamat po, Ama.
sa pagbalik namin sa susunod na linggo sa aming anniversary. Ingatan mo po ang bawat isa makarating ng safe and sound in Jesus' name. Maraming salamat po sa aming pag-uwi. Gabayan mo po kami. Gabayan mo kami ng safe and